bakit ngayon yung AKP ang mag-i-implement House of Representatives? Bakit ang napunta, ang namimigay, puro mga congressmen? Kaya ako itong mga huling araw na ito, nahihiya akong makisama dun sa ganun eh. Ha? Aking kinatatakot dyan, yung AKAP na yan, nandun sa 2 kapulungan, election season ito eh. So magsisimula siyang magbigay ng January, February, March, April, hanggang sa... O, paano ngayon ang gagawin mo? Nakabudget yan, election season. Yung AKAP, yung ganyan, pwedeng magpa-picture ang politiko eh. Di ba? Pwedeng humarap, hindi siya makakasuhan. Pero sinasabi ko nga sa inyong dalawa, ngayon ko lang nakita na lantaran na ang member ng House ang mismong nagbibigay. Hindi namin gawain yun. Di talon-talo kapag hindi ka administrasyon pala. Yun nga yung sinasabi natin. Kaya pa nila inilagay lahat sa AKAP yan sapagkat nasa batas yan. Kailangan namin ibigay yan. So exempted kami sa election. Election ban. Walang electioneering dito sapagkat kailangan ipagkaloob sa tao yan. Kanino ba nang galing yan? At saka ang politiko pera din ng tao yan. Hindi naman pera ng kandidato ito. Bakit naman biglang nagkaroon ng napakaraming AKAP sa Kongreso, sa 2 kapulungan? Kasi doon ata wala ng bidding ko, mabilisan nata ang proseso yan eh. Pero wala nga mekanismo. Ito yung sinasabi natin. Basta discretion na lang kung kanino, sinong lugar ang pupuntahan, anong komunidad. Bigay dito, bigay doon. Kung lagay mo lang dyan yung pera, kami na bahala dyan. Sustainable ba yun? Kaya pala malaki ang pondong inilaan ngayon sa DPWH at DOTR kasi mayroon mong mga malalaking tickets o big tickets project kong. Hindi. Alam ko DOTR nabawasan din. Nabawasan din ba ang DOTR? Nabawasan din. Kaya problema ata nila ngayon Pati DSWD nabawasan din. Oo nga po. Ang tanong kasi dyan kung lagi, bakit kasi ang mga ahensya ng ating pamahalaan ang pinupunto, ang baba ng utilization rate, humingi ka ng pondo, tapos mantakin niya matatapos na ang taon, hindi ka nakakalahati ng pondong hiningi mo? Di ba? Ba't nagkakaganon palagi? Well, base sa personal na experience ko is yung sistema talaga. Yung sistema, yung sistema, yung bidding process, yung pagkilos ng mga kasama natin sa gobyerno, talaga napakabagal. Yung mga proyektong maaprobahan mo na, naaprubahan na. Nandiyan na yung pondo. May pinatatagal pa. Hindi ma-release ang pondo. Oo nga po. Katakot-takot na padrino ang gagamitin mo para ma-release ang pondo. Hindi mo malaman kung bakit. Mantakin nyo yung DICT. Matatapos na ang taon 30% lang ata ang kanilang obligated. Di ba? Out of, sa 100%, 30. Hanggang ngayon ba po, 30% lang ang nagagastos nila, Kong? Pero bakit naman biglang nagkaroon ng napakaraming AKAP sa Kongreso, sa 2 kapulungan? Kasi doon ata wala ng bidding ko, mabilisan nata ang proseso yan eh. Pero wala nga mekanismo. Ito yung sinasabi natin. Basta discretion na lang kung kanino, sinong lugar ang pupuntahan, anong komunidad. Bigay dito, bigay doon. Kung lagay mo lang dyan yung pera, kami na bahala dyan. Sustainable ba yun? Akala ko ba nung nira-rationalize nila yung budget ng OBP, tinanggalan nila ng 1 billion mahigit. 1.7 billion yata ang tinanggalan. Sapagkat may duplication na dyan eh. Yung ibang gawain dyan, yung economic and social services, trabaho na yan ng DOH at saka ng DSWD. Yes. Trabaho ng DepEd at saka ng CHED. Kaya ang natira na lang 700. 730 bakit million. ngayon yung AKP ang mag-i-implement House of Representatives? Hindi na. Duplication na rin ang function ng ano yan. Akala ko ba ang usapan natin DSWD na lahat? Bakit ang napunta, ang namimigay puro mga congressmen? Kaya itong mga huling araw na ito, nahihiya akong makisama dun sa ganun eh. So, paano ito kung halimbawa, ganyan, hindi, sana naman, kasi by 2025, dapat by January, bago mag-January, mapirmahan ng Pangulo kasi
pag nagkataon, hindi yung budget natin noong nakaraan ang magugugol, maapektuhan ng maraming bagay, di ba? Mapipirmahan ngayon yan kasi Opo. magiging reenacted budget pag budget yun. nagkataon. Ang aking kinatatakot dyan, yung akap na yan, nandun sa dalawang kapulungan, election season ito eh. So magsisimula isa siyang pa magbigay yun, ng isa pa January, yun. February, March, April, hanggang sa... Oo. O, paano ngayon ang gagawin mo? Naka-budget yan, election season. Eh di talon-talo kapag hindi ka administrasyon pala. Di ba? Yun na nga, yan nga yung sinasabi natin. Kaya ba nila inilagay lahat sa akap yan? Sapagkat nasa batas yan, kailangan naming ibigay yan. So exempted kami sa election, Election ban, no? Walang electioneering dito sapagkat kailangan ipagkaloob sa tao yan. O kanino ba nang galing yan? At saka ang Pera politiko din ng po, tao yan, hindi naman pera ng kandidato ito. Tama. kasi yung akap, yung ganyan, pwedeng magpa-picture ang politiko eh. Di ba? Pwedeng humarap, hindi siya makakasuhan. Pero sinasabi ko nga sa inyong dalawa, ngayon ko lang nakita na lantaran na ang member ng House ang mismong nagbibigay. Hindi namin gawain yun. Walang nakasulat sa batas kasi sa Constitution na kami dapat ay umako na parang executive. Hindi yung pagpapatupad na yun ng batas eh. Bakit kami yung pupunta ron at ihatid sa ating constituents, ito po yung para sa inyo? Hindi po eh. Mali po yun eh. DSWD talagang gagawa nun eh. Mga ahensya ng executive department, sapat na po na nagawa namin ang batas. Pagkagawa ng batas, ang magi-implement po yan, yung executive, yung sanay po ng ehekutibo, nandyan po yung DSWD, at ang napakarami po niyang mga kasangkapan para po itong programang ito ay maibigay po sa tao, hindi po kami. Pero ngayon, sila na po nagpupunta dahil election period po. Nako. Yan ang mapansin dapat ng ating mga kababayan. Alam niyo naman ang tao kung sino yung huli nag-abot ng tulong sa kanya, yun ang natatandaan ko. Di ba? Hindi, sabihin natin, wag pong ganon. Yun sana. Kung Kung sino po yung nagabot na yun po yung kalimutan na ninyo. Basta tanggapin po ninyo yung pera. Sapagkat yun po ay talagang pera na para sa inyo. Dahil hindi po sa kanila yun. Yung pag-iisip natin na kaya nasa harap natin ang isang politiko at inaabutan tayo ng pera dahil sa naalala tayo, ay nagkakamali po tayo. Hindi po totoo yun. Ang totoo po ay binibili po tayo. Yan. Ngayon, kung kayo naman po ay binebenta nyo yung prinsipyo nyo, yung prinsipyo ng anak nyo at ng mga kaapu-apuhan nyo, abay, sila ang iboboto nyo. Di ba? Yun yun. Kaya kailangan nating sabihin sa kanila, unang-una, hindi po gawain po ng mga congressmen at mga senador na sila po yung pupunta sa inyo para personal na iabot. Wala pong ganon. Walang batas na ganon. Wala po. Hindi po namin tungkulin yan. Nagpupunta po sila sa inyo dahil nagpapasikat sila dahil election po sa susunod na taon. Paano kung sabihin nila kung siyempre, Jen, Nelson, kung dati, initiative naman namin yan bilang district representative o kaya naman sectoral representative. Kami yan nag-initiate, kaya bumaba ang DSWD sa lugar namin. Mali na nga yun. Ako, okay ako ron, ko. Okay ako ron. Yung ano? Pero ang dapat na inaabot nila ay sariling pera nila. Yung galing sa bulsa nila. Hindi yung galing sa taong bayan. Niloloko nyo ang ating mga kababayan pag gano'n eh. Dahil yung mga yan, yung mga nasa DSWD na budget na yan, yan yung talagang dapat itulong sa taong bayan. Sasabihin nga nila, Kuya Benny, pagpunta, ito po, sarili ko pong pera ito, ha? Paano mo ngayon masasabi na binibigay mo sarili mong pera? Maniwala naman ako sa'yo. Kaya nga sinasabi natin, huwag po niyong gagawin yon para wala po tayong samaan na loob. Ngayon, pag pinilit po niyong kayong magbigay niyan, ito po sasabihin natin sa ating mga mamamayan. Kung sino pong mag-aabot sa inyo, kunin po ninyo. Sapagkat pera po yan, magagamit po ninyo. Nandiyan na po yan eh. Pero kalimutan na po ninyo kung sino yung nagabot na yan. Tama. Yan po yung gagawin nyo. Wala po kayong pagkukulang. Huwag kayong matakot sa kanila. Sapagkat yan po pera talaga. Hindi po galing sa kanila. Pera nyo yan. Ganun na sabihin natin. Pera nyo yan. Ayun. Iboto po ninyo kung sino yung gusto nyo. Pero huwag nyo iboto kung sino yung nagabot sa inyo. O kung sino yung kinasangkapan nila sa kanilang pangalan. Ayan. Huwag nyo iboboto yan. Tama. Alam ni Kong talaga yung kalikaw ng bitukan ng mga loko-lokong mga politiko talaga eh. Na gagawin ng lahat, maloko lang ang ating taong bayan. Ay, nako.